Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Ka-BBM News PH. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo guys. Let's go! Mga ka-BBM, sa wakas, umamin din si General Katapang na hindi niya kayang solusyonan ang problema sa Bureau of Corrections o Bucor. Taliwas ito sa mga nauna niyang pahayag na lilinisin at irereforma ang Bucor sa ilalim ng kanyang panunungkulan mula nung italaga siya dito ni PBBM at DOJ Secretary Remulla. Nabanggit po ni Director General Katapang na kayang-kayang solusyonan ang mga problema. Hindi ko sila makontrol kasi hindi ko naman pwedeng ma-iselda lahat sila, and that brings really a big problem for me. Samantala, humingi din si General Katapang ng paumanhin at nagsorry siya sa taong bayan maging sa mga kongresman dahil sa kanyang paglilihim na ilabas sa media ang mga problema at mga kababalaghan na nangyayari sa loob ng bilibid. Alam niyo na palang may problema dun sa Bilibid, bakit hindi niyo in-inform yung committee at the time? Dahil yun ang topic natin. Madam Chair, I'm very sorry I was not able to attend that hearing. I ask your forgiveness, Mr. Chair. Kaugnay nito, nakatikim din si Katapang na mga banat mula kay Congressman Erwin Tulfo dahil sa pagtatangka niyang pagtakpan ang kanyang amo na si DOJ Secretary Boying Remulla. Magmumukhang tanga po ang Secretary of Justice. So, what can you say about that, sir? Was there? Did you try to cover it up? Kasi akala nyo hindi makakarating sa media. Ano ang masasabi mo dito mga ka-BBM? May kakayahan pa ba itong si General Katapang na magpalakad? Para sa akin lang mga kaibigan, no, dapat kung di niya kaya, dapat palitan na lang sana siya. Kasi kung di niya naman pala kayang kontrolin yung mga tao sa bilibid, may posibilidad na lalala pa yung mga problema dyan sa loob ng bilibid. Diyan sa Bureau of Correction o dapat na siyang palitan o sibakin at ibalik si General Gerald Bantag. Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakikomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Ka-BBM News PH, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. na Ka-BBM News PH. Pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Nabanggit po ni Director General Katapang na kayang-kayang solusyonan ang mga problema. And I think hindi mahirap solusyonan ito. So, General Katapang, sir, Mr. Chair, ano po yung nakikita ninyong solusyon na kayang-kaya nating gawin para ma-resolve ang problema na wala nang mawawala pang PDL? Ano po ang solusyon? Mr. Chair, Chairman, Your Honors, I am now submitting another affidavit to show to you that I am really exhausting all remedies. Now, General Katapang, sir, Mr. Chair, ano po ang nakikita nating solusyon para wag na itong maulit pa? Hindi ko sila makontrol kasi hindi ko naman pwedeng ma-iselda lahat sila dahil at any one time. Di ba sila yung namumuno dyan? Bakit ganun hindi niya makontrol? Dapat sila yung nasusunod dyan. Kung ano yung batas na ibababa nila dyan, dapat yun ang nasusunod, hindi yung po. May 3,000 to 4,000 na natutulog dun sa mga shanty sa labas, and that brings really a big problem for me. General Katapang, sir, ano po ba yung dapat nating bantayan? PDL lamang or personnel involving sinasabing alleged illegal
First of all, I like to apologize, sir. I just want to explain. But of course, dalawa po, PDL po at saka mga gwardiya po natin. Yes, clear. General Katapang, sir, Mr. Chair, paano po natin sila babantayan 24/7 effectively and efficiently? Una-una po, kailangan po natin mismo talagang CCTV para yung hindi lang binabantayan yung mga PDL at babantayan na rin po pati Ang teteng hanggang ngayon wala pa ng CCTV sa loob ng Bilibid. Grabe naman. Magkakaano lang yung mga CCTV, mga kaibigan, hanggang ngayon wala pa. Meron man siguro pero ilan lang mga kaibigan, pero dapat buong iskinita ng Bilibid meron yan eh. yung mga gwardiya. I was wondering why we were not informed at that time. Because that was already the issue that we were talking about during the meeting. Para pong tinago nyo ba? O alam nyo na palang may problema dun sa Bilibid, bakit hindi nyo in-inform yung committee at the time? Dahil yun ang topic natin nung ating committee meeting. I would just like to know why. Madam Chair, I'm very sorry I was not able to attend that hearing. I asked General Pereiras to represent me because I had a previous commitment with the Department of Foreign Affairs. So I really was not informed that you were not informed about the situation during the hearing, and I ask your forgiveness, Mr. Chair. Kasi maging si Secretary Remulla was not informed. He was only informed 2 days after. Kaya po na fake news siya dahil dyan. So how much more, Madam Chair, Mr. Chair, tayo pa kaya? Kung yung kanilang boss directly, ang sagot sa atin kasi hinahanap daw. At least you could have General Pereira, General Katapang, could have informed your immediate superior. Nawawalan po tayo ng preso, sir, ng inmate PDL. Baka matanong kayo ng media bukas ng umaga pagising nyo. What will he say? Magmumukhang tanga po ang Secretary of Justice. So what can you say about that, sir? Did you try to cover it up? Kasi akala nyo hindi makakarating sa media. Unfortunately, it reached me. 3 days, allegedly. Pero I know he was missing since June first week. General Katapang. Mr. Chair, there's no intention to hide it from the media or from the public, in as much as it is really a serious matter. As I said earlier during the hearing, I informed the secretary as soon as I heard he's getting well, and I apologize to this committee for not informing immediately during the hearing. But as per regulation, I can be allowed to really search the area to confirm whether is missing or not. Well, according sa mga pinadala sa ating report, no, ang dami nito eh. And if I may, may read, members of this committee, medyo nakakabahala kasi ito, General Katapang. Kasi ang mga request dito, tingnan mo ha, I don't know if this is right. I don't know if this is accurate, and that's the reason why we need to verify the truthfulness of all these documents that we have received. I just received this morning, at nakalagay dito yung mga request. 1 set of billiard table, 2 set ng videoke, 1 set of mahjong table, 1 unit of speaker, pintura, 10 lagaring bakal, talim ng lagaring bakal, pala, kutsara, rodelang bakal, diamond cutter, cutting disc, grinding disc, 5 piraso ng at ito pa mabigat Tingnan nyo, meron pang small plier, meron siyang screwdriver, polo shirt, pants, shoes, pillows, slippers, Converse. Kailangan Converse pa raw, 20 piraso, 100 piraso. And a lot more. Meron ding printing machine. Meron ding spoon, fork. Are these being allowed? And these are signed by Superintendent Aji. Nakasign ka dito sa lahat ng to.
Can we ask Superintendent Aji about all these requests ng mga PDLs? Nandito ang mga pangalan nila at may receive copy lahat to. So can you kindly clarify all these documents that were given to us this morning, allowing all these equipment, materials, and supplies to enter Bucor, yung ating NBP? Yes, Mr. Chair, Your Honors, allowed po yung mga construction materials but not mahjong. Okay. Hindi po pinapasok yan kasi sir, pag po nag-request po sila, dumadaan po yan sa camp commander. So pagdating po sa akin, kahit po na-approve yan sir, hinaharang po yan kasi minsan po sir, dinadagdagan po nila yan eh. So Superintendent Aji, ikaw ang nag-a-approve ng lahat ng ito. Materials, no? Ang worry namin dito, pati screwdrivers, pliers. Pinapapasok ninyo. Pati yung lagaring bakal, talim ng lagaring bakal, pala, kutsara, tinidor. Angie, bakit kayo nakakapagpasok ng mga ganito doon? Sinasabi nyo, ina-allow nyo to, samantalang wala kayong kontrata sa Prelab. Sir, Mr. Chair, si Prelab po, as per sa kanya po, kasi nandito po yata siya, dati na po siyang supplier po dito Hindi, tanong ko, according to General Katapang, ang CIW lamang ang merong Prelab. Bakit pinapapasok nyo? Sinabi mo kanina. Bakit nyo pinapapasok ay wala kayong kontrata sa NBP? Kahit po wala po silang kontrata, Mr. Chair, matagal na po silang Hindi pumapasok. pwede kung wala kang kontrata, hindi ka pwede magpapasok ng mga materialis na to. Bakit mo papapasukin? So much more na hindi ka pwede magpapasok. Grabe mga kaibigan, ang daming anomalya sa loob ng Bilibid kung ano-ano yung mga nakapasok. Hindi lang pala drugs, kung ano-ano pong mga gamit ng mga preso ron. Dahil wala kang kontrata. Ngayon, kung wala kayong kontrata, illegal ang ginagawa ninyo. I'm not saying huwag niyong gawin. Ang sinasabi natin dito, ilagay nyo sa tamang pamaraan. Tama. Dapat hindi lahat pinapapasok. Dapat nga privilege lamang to eh. Kapag nakita nyo na good conduct sila, saka nyo sila bibigyan nung privilege na, sige, pwede ka magkaroon ng ganito, ayusin mo yung iyong lugar. Di ba? Correct? Sa NBP, wala kayong binabayad. Wala kayong binabayad na monthly, pero kumikita kayo ng neto na 400,000. Ang swerte nyo. Pakaswerte nyo talaga. Paano ang kuryente? Wala naman po akong binabayarang kuryente doon. Sino nagbabayad ng Sa kuryente? CIW po, mayroon po. Nagluluto kayo doon, di ba? Nagbabayad po ako sa CIW. Dito sa NBP. Ay, hindi po. Kasi po, Okay nga, correct. So, gobyerno nagbabayad ng kuryente nyo sa pagluluto Wala nyo, po. pinakakain sa mga PDLs, correct? Pwede pong ano. Kasi po wala naman po akong niluluto or gumagamit ng kuryente sa NBP. Kasi po sa Gate 4 lang po ako nag-deliver. Sino gumagamit ng IPX premises? Mayroon pong nakakontrata doon. Sino nakakontrata doon? Superintendent. Sinong nakakontrata sa IPX? So mayroon pang ibang nagsusupply sa NDP? Yes, Mr. Chair. Si Mr. Uychutin po kasi yung inabutan na po namin yun. 5 years contract po siya hanggang 2028 po. So nagko-compete siya dito kay ano? Nagko-compete yan. Dalawang supplier nyo ng lahat ng mga materyales at mga equipments. Groceries po, Mr. Chair, si IPX po. Kumukuha po siya kay, ano ba yun? Soysing and Pure Gold po. General Katapang, we need to Roommates address the po, roommates. problem, ano? Alam mo, may nawawalan ng gobyerno dito eh. I think sa contract mo sa CIW, nakalagay dito sa section 4, sa kontrata, Yes, well. merong kita ang Bucor na 1%. But you need to stand up to this cause, ano? Otherwise, mababalasubas na talaga ang Bucor. Legacy na po ng kongresong ito sa pangunguna po ni Chair sa Committee on Justice at sa Public Order that will be able to change the Bucor. Otherwise, sasabog na po to. Malapit na to sumabog, nakikita ko na eh. Pera na pinag-uusapan dito eh. Tingnan nyo to, wala kayong kontrata sa NBP pero nagpa-function ng Prelab. I ask you to please work with us talaga, hindi lang puro salita. Kasi nga yung Committee on Justice, we are any matter in relation to the Bucor, being an attached agency of the DOJ, under po yun sa Committee on Justice. So nandito naman po kami palagi. So mas maganda po, you let us know, you work with us.
Kasi pag hindi po parang tinatago niyo sa amin. Parang may intention to hide, which shouldn't be the case kasi nga as I said, we have to work together. Yung masama nung kasi yung news nauuna. And kami dito sa committee, kami yung tinatawagan eh. Kami yung tinatawagan ng mga news agencies. Kami yung tinatanong ng mga kasama namin dito sa Kongreso. Tinatanong kami since ako nasa Justice, si Kongda nasa Public Order and Safety. Kami yung tinatanong, oh ano tong nangyari? Tapos hindi namin alam, pero yung news, alam nila. So that's why I'm saying you have to work with us, you have to coordinate with us. Kasi kami rin po ang nananagot. Pag tinatanong kami, wala kaming alam, nagmumukha po kaming tanga. So ano pong nangyari dito? Can you please tell us what happened? Yes, Mr. Chair, Your Honor, first of all, I'd like to apologize for what happened or the good coordination. Kasi hindi naman po kayo ang sinisingil ng mga tao. Kami yung tinatanong palagi. Kami ni Kong Dan yung ini-interview. Kami yung tinatanong kung ano ba to, tapos hindi po namin alam. So, mas maganda nga po yung suggestion niya na may liaison officer. Hindi, ang aking pananaw diyan, since you are under the structural organization of Iwahig, dapat doon ka mapabalik sa Iwahig. Yeah. I think General Katapang because she was appointed as Administrative Officer 5 sa structure ng Iwahig. Now that you are not designated to any position anymore, so you have to go back to your original mother colony. And that is the Iwahig. Ano yun? Sige, Superintendent Angie. Mr. Chair, members of the committee, hindi po ako appointed po as Administrative Officer 5. Nag-resign po ako way back po May 15, 2020. Now po ang hawak ko pong position is Head Executive Assistant 4. O di ko terminus ka. Kung hindi ka na permanent position at Administrative Officer 5, nag-resign ka mismo sa position yon, the more na hindi ka pwedeng i-appoint dahil co-terminus ka. Wala na position right now. Mr. Chair, plantilla appointment po yung HEA 4. Salary grade 22 po. Permanent position? Ang executive assistant? Yes, sir. Head Executive Assistant 4 po yung plantilla ko, sir. Wait. I think we need to find out the executive assistant. Executive assistant are co-terminus. Pero unless may Co-terminus yan, I believe. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ng ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.